Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakapalad, napakaswerte po na yung Biyernes ng hapon, September 8, birthday ni Mama Mary. Fresh from his recent victory sa US, makakasama natin dito sa Sports Corner PH ang napaka-espesyal na bisita, ang ating regular nating nakakasama pagdating sa interviews. No other than the King's Warrior, Charlie Suarez. Charlie, patingin mo na mga katropa natin sa Sports Corner ng, of course, welcome remarks. Una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa opportunity na makausap ko ang isa sa pinakamagaling Pinas, no? Si Sir Gab, sa lahat ng mga Pilipino na uh, ng PH Corner, Boxing PH Corner, Sports Corner at yung sa Philippine Army, no? Sa lahat ng mga support, pagpalang araw sa inyong lahat. And of course, hindi pwedeng hindi kompleto ang usapan natin kapag wala ang kanyang pinagkakatiwalaan niyang coach, isa pong dating miyembro ng national team, si Coach Delphin Balls. Coach Delphin, bate. Thank you po sa lahat ng sa pag-imbita sa Sports Corner na ito. Sa lahat po ng baybay ng programang itong Sports Corner, magandang hapon sa ating lahat. And of course, napaka-exciting din ng ating panayam dahil nandun sila sa opisina ng GAB. So kasama natin si Attorney Richard Carin, ng chairman ng GAB, na mukhang mayroong inaasikaso lang muna. At magtatanong din ako sa kanya maya-maya lamang konti kung magpakita siya doon. Meron lang siyang inaasikaso lang si Chairman Clarin. First of all, Champ, una sa lahat, congratulations on your recent na pagkapanalo dyan sa Amerika. Una ninyong laban, o even though medyo struggling yung nangyari dito, napakasaklap yung nangyari. Kamusta na po kayo? And of course, natupad na yung first step forward para sa inyong pangarap na magka-world title shot na yon, Brother Charlie. Po, sa ng Panginoon at yun nga, nakakaraos na panalo natin yung debut fight ko namin doon sa US. Okay. Coach, kamusta muna? Yun nga, nagpapasalamat din ako sa lahat ng suporta sa amin, lalo na yung mga Pilipino na andun sa Oklahoma na grabe yung suporta sa amin. Dahil ako nakikita ko kailangan din talaga may mga Pilipino tayong mga supporters na kasi doon lumalakas yung player natin kahit pagod, kahit nahihirapan pag narinig nila yung sambayan ng Pilipino, mga Pilipino na andun, lalong lumalakas yung player natin. Kaya thank you ako sa mga Pilipino na andun sa Oklahoma na sumusuporta sa Team Suarez. Okay, bago tayo dumako sa inyong recent fight last month, let's review muna yung nangyari sa last fight mo noong Marso kung saan nakalaban niyo si Paul Fleming. Hindi natin na kinamusta ka after the fight, pero at least pinatikim mo muli yung knockout prowess mo, technical knockout on the last round. Nangyari ito at napanatili mo ang malinis na record at nakuha mo yung IBF title. Pakikwento niyo sa amin yung nangyari kay Fleming, Champ. Yung nangyari doon, una, miracle po yun dahil sa mga, yun nga, sabihin natin yung, hindi naman unexpected, bagamat nagsayuhan din namin kasama ko si Coach Delphin at yung team. At yung support na galing, hindi, yung victory na kasi yun, yun may kasamang help, no? Kasi pumunta doon yung chairman ng GAP, si Attorney Richard Clarin, para lang din sa laban na yun. At yung mga Pilipino doon. So, malaking boss yun kasi first time na maglaro ko at nandun yung chairman ng board. So, kahit na-feel ko na parang, di ba, parang last na, pinapakita pa rin natin na dapat manalo at makamit natin yung makuha natin yung belt na yun. Na pwede naman dapat kasi taon na parang wala na. Pero may mga nangyayari. And then after the fight, ang agenda na yon ay of course,
makahanap ka ng kalaban for your possible US fight. At ito na nga, natupad niya yung nangyari. At ang talagang markado talaga ang plano ninyo para patumbahin yung isang knockout sensation. Medyo may advantage sa knockout powers itong si Vasquez and to take control of your fight. Ano naging overall game plan ng Team Kings Warrior dito? Unahin natin si Charlie with regards niya sa laban ninyo against Vasquez. Siyempre, pinag-insayuhan namin ni Coach yun. Nung lang na ni Vasquez, ni Yuan, at lagi ulit hanggang hindi na bagamat yung yung muscle memory, no, at siguro dahil yun sa nangyari yun dahil sa yung namin more coach at yung team, usap kami kung ano dapat namin gawin, kaya nung sa laro kahit papaano na-apply namin yung mga bagay-bagay na pinag-insayuhan namin. Okay, Coach Delpin, what's your take dun sa training at sa preparations niya for the fight against Vasquez ng Dominican Republic? Una, parang sa akin kasi ako yung coach ni Charlie. Inaral ko talaga si Johan Vasquez. So nung nakita ko na mas matibay si Johan, naghahanap ako ng video na mapanuran kasi wala akong halos nakikita sa video eh. Pero nakakuha ako ng paraan, nakuha ko yung kabagong laban niya. So nakita ko talaga mula sa first hanggang dulo, lumalaban si Johan. So ano talaga, mataas yung endurance niya, saka matapang, papasok ng papasok lahat. So nung napanood ko yung mga laban ni Vasquez, yung huling laban niya, sinabi ko na kasi, pinag-aralan namin, pinag-usapan namin kung ano yung gagawin namin sa taas ng ring. So nga, nangyari lahat talaga ng ginawa namin, ano may yung game plan namin, ang nangyayari talaga. So yun lang, hindi namin na patumba, pero yung control ng laban, si Charlie halos nagdala. Saka dominante tayo dun sa bawat ng round, halos nakukuha talaga ni Charlie. Kaya ako rin kampante na mananalo talaga kasi nakikita ko bawat round, naka-Charlie lahat yung yung magandang kuha saka magandang score talaga. Okay, Coach Delpin, sa training mismo ni Charlie, may nakita ba kayong mga improvements to speak of pagdating sa aggressiveness and of course sa power ni Charlie pagdating sa ring? Of course, kasi lahat naman pinag-aralan namin ni Charlie. Ang sa power talaga ako, kapante ako sa power ni Charlie kasi nararamdaman ko yung mga suntok niya eh. Saka talaga, lahat naman kami ni Charlie, bawat laban namin, may natutunan kami sa may nagdagdag. So lahat ng training namin, lahat ng preparation, kung may kulang, dinagdagdagan namin. Saka yung mga comment ng mga tao, ina-absorb namin yan. Saka nagpapasalamat kami kasi yun nga, nalalaman namin kung ano yung dapat kulang namin saka i-improve. So pinapasalamatan namin yun. Saka pagdating naman sa next na laban, gagawin namin kung ano yung mga kulang namin. Kasi yun nga, kahit kami hindi naman perfecto, kumbaga lahat talaga inaaral namin. Okay, Charlie, this is actually your first fight pa lang sa US. Dati-rate, nung nag-amateur ka for the national team, doon ka nagte-training noon sa Amerika. At ngayon, you actually fought sa States bilang isang ganap na pro boxer. Na-excite ka ba, of course, sa opportunity na makalaban finally sa US? Oo, siyempre lahat, hindi lang na-excite, sobra pa. Kung may mga salitang yun na yun. Kasi for how many, di ba, halos usually lahat ng mga boksingero, yun talaga yung gusto, no, makalaban. At palad ako dahil nakabalik ako doon na lumalaban sa fight. Okay, so diretso na tayo sa assessment ng inyong laban mismo. Kasi nangyari ito, laban na ito, right after natalo tayo ng Gilas against Dominican Republic. Tapos kinabukasan,
nanalo naman tayo against the Dominican Republic. Pero pagdating naman sa pro boxing scene, syempre, unahin natin doon sa unang round kung saan ito, hindi natin inaasahan na mangyari ito. Nagkaroon ka ng during the middle of the round, itong injury sa kanang kamay. At hindi mo pinapayag o sinisikreto mo kay Coach Delping yun nangyari. Kaya you're fighting through the pain and with God's grace, at least nanalo dito. What happened during the first round, Coach Charlie? Yun na in the first round, hindi na siguro parang end of the round, nagbitaw ako ng parang straight. So tumama dito sa may niya at saka napiktuhan yung index finger ko. At yun, naramdaman ko na yon na namaga na. Pero tiniis ko lang hanggang paulit-ulit. Okay. By the way, anong latest nga pala dun sa inyong injury? Kailan yung target time ng inyong paggaling ngayon? 6 weeks. 6 weeks. Oh, 6 weeks na ipapahinga. Yun yung sinabi ko. Pero nafe-feel ko naman at nakikita ko sa kamay ko is mabilis yung healing ano niya, healing progress niya. Yung paggaling ng aking kamay ay mabilis naman. So, yung week siguro medyo okay na yon, no? Okay. At syempre, dun sa second up to until the last round, sa 10th, alam natin, may plano ang Diyos with God's grace and might and power. Kaya nag-iba ang tono, nag-iba ang plano. Mula sa pagiging orthodox, lumaban ka sa pagiging southpaw. Southpaw, yung ginagamit ang kaliwang kamay sa pagsuntok na at least epektibo ito. Kaya tinagal hanggang sa final bell ng laban pagdating ng 10-rounder. Balikan natin yung assessment nyo on the last 9 rounds ng laban hanggang sa manalo ka. Yun nga, siyempre, yun naman ay pinag-insayuhan din namin ni Coach yun. Hindi lang sa akin yun. Although, calibrated talaga ako, but sa punchmate, sa training, ginagawa namin ni Coach yun na ganun yung mga suntok na gawin. But lumalabas talaga. Kung ano kasi pinag-insayuhan natin, nandun na yung muscle memory na malabas siya. So, nagagamit namin ni Coach yun. Yun po yung Naramdaman maganda. ba ng kalaban mo si Yoan yung pagod sa inyong mga binitawan niyang suntok? Na yung pagod, nandyan, but kayang i-handle. Kaya ko pong ma-handle. At dahil ginawa ni Coach. Salamat ako dun sa, di ba, yung sa ilang buwan namin pinag-insayuhan. Kaya lumabas din yung yung ganong stamina. Okay. Si Coach Delpin, alam ko your stable weight, yes, I said, fighting through the pain, pero at least na-ease nyo yung kanyang difficulties to keep his tempo. Ano naging overall perspective dun sa naging laban based on your assessment dun sa corner nyo? Nakita ko talaga matibay si Yuhan. Lahat ng suntok kanya tanggapin. Nakikita ko maraming beses na nagrugi si Yuhan, pero maganda yung prepare niya, maganda yung training niya, kaya nakatis, umabot siya ng ganun, saka maganda din yung result ng laban niya. Lumaban talaga hanggang dulo kay Charlie. Pero nakita ko kinabukasan yung mukha ni Johan, hindi na talaga yung lumaban siya ng ganun. Pero pagkasan makita mo na yung itsura na nag-iba. Makita mo yung damage ng suntok ni Charlie. So doon lumabas yung mga damage na nakikita mo pagkatapos ng laban. So nakita ko may power talaga si Charlie. Maganda lang talaga preparation ng Johan din. Oh, and with this win, with the judges scored both 98-92, tapos may isa na 97-93, ay na-extend panlalo yung record mo now with 16 wins, walang talo at walang tabla, and 9 knockouts. Ika nga, it's a mission accomplished. Yung nakatuntong ka sa unang pagkakataon bilang pro boxer sa Amerika at manalo ka doon. Ano masasabi mo pagdating nga doon sa judges scorecard?
at na-proclaim na nanalo ka? Si Charlie naman daming nag-aabang ng mga tao na na alam nila na maganda yung mananalo kami. Pero ako din kapante din naman na kasi sa training na ginawa ko lang na yung makita ng alam natin KO. Pero siyempre mas namin pag hindi talaga makita bakit namin kung saan kami lang dapat doon namin lalaruin. So nakita ni Charlie, si Charlie naman kayong talit nandun eh. Matalino sa taas ng ring. So nakita naman talaga ni Charlie na mas dominant siya sa ganung klaseng laban. So ginawa talaga ni Charlie. Mukhang nagbunga nga, Charlie, yung lahat ng mga pinagsisikapan po. Pero alam ko, hindi ka pa tapos eh. Dahil meron ka pang natitibang ka pang laban sa kontrata ninyo sa top rank. Maybe a fight before the year ends. Kaya nga, after nitong mga guesting, so pag-pahinga, balik ka na naman sa training or after nitong isa pang fight, baka may mga additional fights pa sa early 2024 bago yung talagang shot for the world title, parang Charlie. Hindi pa po nagtatapos at yun yung pinakamaganda na mayroon tayo. So ang inaabang yun talaga mag-skill shot no. Ah, so nagpapagaling kami hindi lang sa spiritual sa sa skills no dapat namin gagawin na ni coach. So as of now in-enjoy na namin yung victory na binigay sa atin. At Ay, kasama ka doon. ayun. Credits due, siyempre, sa lahat ng mga tumulong, including us na at least isa sa mga nag-cover nga na itong laban kahit virtually. Pero, ang talagang gusto makarap mo talaga sa pangarap ng world title ay yung champion ng IBF, si Joe Cordina. So, ito ba talaga pa rin yung target ninyo, si na makarap itong si Cordina? About that, wala naman kaming pili ni coach eh. Yun, at saka yung team kung sino. Basta mabigyan ng world title, magandang laban. Yun po yung um, tatanggapin namin at paghahandaan namin. Kasi as a boxer, yun naman dapat. Eh. Okay. So not to mention, we are also happy to know that bukod sa Philippine Army at iba pa mga sponsors ni Charlie, merong isang mabuting tao na tumulong rin sa kampanya. Alam natin, kilalang pangalan na ito sa politika at maging sa sports. Of course, we're talking about Governor Chavit Singson and even is son, nanood din sa laban. Are you grateful? Of course, dahil nagpahayag na talaga ng full support sa inyong planong world title bid itong mga Singson at yung LCS group. Opo, masaya po. At saka yung kasiyahan na walang yung parang walang katapusan na kasiyahan dahil blessing po yun na nangyari sa amin sa team namin no na may tao or may isang tao na sumusuporta sa amin yun nga si Governor Chavit Singson at saka si Christian Luis Singson yung mag-ama blessing po yun para sa amin ni coach saka sa team. Maybe you want to add, Coach Delphin, sa suporta at of course involvement ng LCS group sa Team Kings Warrior. Ang pinapasalamatan namin talaga Governor Chavit Singson dahil hindi dito sa kay Gov Chavit. Siguro hindi namin di ko masabi kung siguro hindi kami na-connect doon sa top rank. Siya talaga yung way na nakapunta kami doon sa top rank kasi kausap niya mismo si Bob Arum. So sabi talaga nagtulong yung sa amin para napunta kami doon. Siya talaga nagbigay ng magandang opportunity para kay Charlie sa career ni Charlie as a pro boxing. Ulog talaga Hindi ng lang langit itong si Governor Chavit. Ika nga, Coach. po sir, ano po talaga si sir, todo yung suporta niya, kumbaga lagpas sa 100% yung binigay niya suporta sa amin sa Team Suarez.
Okay. Sa patawag natin si Chairman Clarin, kahit konti lang. May mga questions lang ako sa kanya. May meeting na po siya. May meeting. Okay. So, at least naka-appear pa naman sa Zoom session. Pero at may interview pa naman sa DWIC nga si Chairman Clarin. Pero mukhang babawi na lang ako doon. Pero balikan natin yung naging meeting ninyo ni Chairman Clarin. At least very supportive nga si Chairman Clarin sa mga endeavors, sa mga ginagawa ng ating mga pro athletes. Kamusta ang naging meeting kanina? Yun sir, pasalamatan namin yung chairman ng GAB kasi hindi lang po si Suarez yung sinusuportahan ng GAB kundi lahat po ng atletang Pilipino sinusuportahan nila at saka ano talaga tinutulungan nila. So nagpapasalamat kami dito sa GAB. Uh, Kami na-appreciate nila yung gawa ng isang boksingero na nagbibigay ng karangalan para sa ating bansa. Okay, lastly, currently number 1 by IBO, number 7 by IBF, number 10 by WBO, number 15 by WBC. Isa ka siguro sa mga strongest contenders for the world title sa Super Bantamweight Division. Ano ba ang aasahan natin ng mga boxing fans para sa inyo from Team Kings Warrior as we enter into a new chapter nga ng inyong pro boxing career? At itong pagkapanalo mo sa US against sa Vasquez is just a great start para sa inyo. Unahin natin kay Coach Delphi. Uh, Huwag kayong magsawang suportahan yung Team Suarez, lalo na kay Charlie. Lagi niyo po ipagdasal, suporta, saka yun, suportahan niyo lagi yung Team Suarez para sa mga darating namin na laban. Abangan niyo kami sa lahat ng mga activities namin. Kumbaga ito pala yung one step namin na ano para makilala yung Pilipinas sa kilala na tayo eh. Kumbaga yung career ni Charlie sa pro boxing kapato na kami sa isang hagdan. So ito ano namin kailangan namin to i-maintain o kaya aangatan pa namin para gumanda pa yung career ni Charlie sa pro boxing at pagsisipagan talaga yung yung itong career na tinahak namin ni Charlie. Charlie, alam ko marami ka pang kailangan yung pagdaanan bago mo marating ang world title. Ano expectations mo personally sa inyong magiging next steps along the way pagdating na sa inyong boxing career sa pros? Yun kung ano sa amin na opportunity grab namin ang expectation namin is yung talaga minimiti ng ilang mga atleta o boxing maging world champion. So, yun din talaga yung pinaka-aim. All right. So, at least naliwanagan tayo sa mga sinabi nga ni Sir Charlie. Even though nagkaroon lang tayo ng konting problema sa internet connection dyan sa area ninyo, at least maliwanag pa rin ang mga sagot nga nitong dalawa nating kasama natin dito. So, before we end, wala muna tayong photo op. Baka pwede ninyo nais ninyong mga pasalamat o kanino mo didedicate ang panalo. Please go ahead. Unahin natin si Coach Delphin muna. Una-una, nagpasalamat ako sa pamilya ko na siyang unang fans ko sa itong career namin ni Charlie. Yung asawa ko, ako, yung mga tao tumulong sa amin, ang Pukoy, si Sir Robert Hill, sa ni Ma'am sa amin para sa pag-training namin, yung ko, factory na nagbigay ng tulong sa amin, si Dr. Ner, sa clinic niya, si Pwede pag-iulit niya, medyo hindi tayo nagkarinigan ng konti. Ganyan talaga paggawa ng internet eh. una-una, uh, may bahay, yung misis, sa aking pamilya dahil sila yung unang fans ko sa tinahak kong career dito sa pro boxing bilang coach. Yung mga tao tumulong sa amin, si Sir Robert Hill, si Ma'am Kokoy,
Yung Vertex na binigay ni Ma'am Kukoy sa amin sa pag-train ni Charlie, yung kapitbahay ko sa Enduro Factory, of course, yung mga tao na nakapaligid sa amin, hindi ko man may staff, kami na tumulong sa amin. Yung mga kasi doon sa outside sa boxing, nagpasalamat ako sa kanila. Of course, yung Philippine Army, pinapasalamatan namin. At higit sa lahat, yung aming boss ngayon, si Governor Chabi Singson, siyang nagbigay ng magandang opportunity para napunta kami sa top rank promotion. All right. Thank you so much, Coach Delphin. I'll talk to you very soon sa mga susunod na mga gagawin ng Team Kings Warrior. Charlie, ang inyong mensahe na lang at mga shoutouts ninyo sa mga taga-suporta niyo. Sa lahat ng mga around tuloy na sumusuporta sa um, Wala-wala nga si Charlie, paulit. Ganyan talaga pag mahina ang connection, ha? sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, maraming salamat sa patuloy na suporta sa Sports Corner. Patuloy niyo po akong suportahan, no? Panalangin at please like my page, my page and share. Laking tulong po sa akin yun. To God be the glory. Oo nga, paki-like, paki-share at of course, paki-follow nga yung account ni Charlie Suarez para maging updated sa mga kaganapan. Yung mga sponsors nyo, baka may makalimutan dyan, pare. Yun, mga hindi nasabi ni Coach, pasalamat ako sa boxing uniform na gamit ko, Be Athletic, and sa Philippine Army, especially kay former Chief in PID, Dibol Sinas. Pasalamat ako sa uh, tulong niya na binigay sa amin noon at hanggang ngayon at hindi magtatapos yon sa sa uh, sa siyempre sa aking pamilya, sa tatay ko pala na nandyan din lagi na sumusuporta. Ayun. So, thank you so much for the time that we have. Even though nasa struggle din tayo sa internet connection, lalo na sa opisina pa ni Chairman Gab kasi kagagaling ng meeting. And we look forward to see you again soon, if ever, na mayroon kang sabit na world title, maaari, i-manifest natin yan at pag-pray po natin. And who knows? Itong si parang Charlie, makakuha yan ng world title at sa hari natin ng magka-world title. Siyempre, huwag natin kakalimutan ng suporta at pag-asa natin na at least makaani pa tayo ng mga susunod na mga world boxing champions, especially in the grassroots level sa amateur man o sa pro. Again, Coach Delphin and Charlie, thank you so much and we'll see you back soon. And kay Chairman Clarin nga pala na sumingit kanina, babawi ako sa inyo sa ating next interview, syempre. Again, thank you so much to the both of you. Goodbye, bye, and God bless. Thank you po.